marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez. Mga taong nasa likod ng pagpapatasik kay VP Sara na tukoy na bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Ngayong araw sa isinagawang interview ni geopolitical analyst Chu Laurel, dito inilarawan niya ang posibilidad na nasa likod ng pagpapatasik kay VP Sara ay ang Estados Unidos. Plano ro nila ito upang pigilan ang pagtakbo ni VP Sara sa darating na 2028 national election dahil magiging balakid raw ito sa kanilang mga plano. Isa na raw dito ay upang mapanatili ang sa posisyon ang mga Marcos. Nangyari raw ito pagkatapos ng bisita ni PBBM sa Estados Unidos noong nakaraang taon, kaya ganoon na lamang raw kaporsigido ang mga mambabatas upang ma-impeach pangalawang Pangulo. On that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJK's Pogo, with the threat of hauling him before the International Kangaroo Court, that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na may malaking impluwensya raw ang mga ito upang sirain ang political career ni VP Sara para hindi na ito makatakbo pa sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sa kanyang pagtatapos, iginigit ni Laurel na hindi dapat si VP Sara ang ma-impeach kung hindi si PBBM dahil sa mga problema ng bansa na hindi niya umano nasusolusyonan. Particular na ang issue sa bicameral committee report na naging usap-usapan ng mga mamamayan. One that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive blunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. So, hanggang dito sa kabila. The Philippine Senate asks... Ayan. Cavite. Ito, Aurora. Makati. Parang kakaunti ang Makati, oh. Ito, ano dito? Ito tayo dito, guys, kung ano to. Malapit dito sa may ayun, Quezon City North. Ito, marami ang tiga Quezon City. Tiga Quezon City, ang dami, oh. Quezon North. Ano ba ito? Province? Kain. Ayan. Dito Bulacan East, Bulacan North. So ayan, ang dami. Dami na. Hanapin natin ito. Quezon North. Dito, Quezon Province ba itong mga ito? Tali dito. So, ayan. Kanya-kanya sila. Saan yung Bataan? Bataan, guys. Ang dami. Bulacan. Ayan, wala nang madaanan. Puno na po. Ayan, yung mga nakatent na yung iba. Ayan. Ito, Bulacan North. Ayan, Bulacan West. Zambales North. Nasa ulo mo, ayaw mo pa. Ayaw ko na. So, ayan guys, yung kanya-kanya sila ng ano. So, dito tayo. Ito, maluwag pa dito.
Yung Sambales, wala pa. Sambales North, wala pa. Maluwag pa. Dito, Bataan. Ito. Mga tiga Bataan. Natin alam kung saan. Ito mga Bataan. Yan, Bataan guys. Bataan South. Nandito. Ang dami. Ang dami na. Ito benta lang. Ha? Wala? Matanda? Hindi niya na alam kung saan yung mga kasamaan. Ito, Tarlac guys. Ang dami na dito. Nueva Ecija. Guys. Mga tulog pa. Yung iba naman kararating lang. Yan, ang dami pang ang dami na pong dumarating pa. So ayan, doon. Dito naman ay Pampanga East. So ayan guys, ang dami pang dumarating. Ayan, Nueva Ecija, Balayan, ayan. Uy, tatoy! Yun lang daw, dyan. Tatay, inig mo. Ah. Ano kayo? Hindi nakaraan ka nakasama. Sumama ako sa herbal. Mga Pampanga. Yan, Pampanga. May mga tent pa sila. Hoy! Ilan yung kape? No. Yan, ang dami dito. Maagang may mga dumarating pa guys. O, ayan. Salubungin natin dito. Ayan, o. Ang dami. Dami, diba? Ang dami ng mga vlogger dito. Ang dami nang pumapasok. Hanggang doon guys. O, ayan. Ayan guys. Dito naman ako sa likod. Diba? Ang dami. Yung pababa.